Hello guys, you're watching the News Listener by Angelo. Okay, so itong video na ito, papakita ko sa inyo guys. Idagdag natin ito sa mga kapakalan ng muka, ah, fake news, at idagdag natin yung kaipokritohan ni Leandro Leviste. Sinabi niya dito sa isang interview doon sa SMNI, okay, na wala daw insertion sa mga Duterte. Okay? So, pakinggan natin yung kanyang paliwanag na walang insertions ang mga Duterte. And ipapakita ko sa inyo guys ang mga insertions ni Sara at Pulong. Okay? Ayon sa balita. Okay? So, let's watch this. May Duterte, gusto nilang ilabas yung listahan. Yes. Eh, nilabas yung listahan, Wala. walang insertion na nakapangalan sa Duterte, kaya ayaw nila sanang ilabas yung listahan. I have a few things to add. Number one, sa 2025 budget per district summary ng DPWH mismo, nandun yung allocable per district. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, at 1 sa Zamboanga City. Sino ba yung mga nandun? Kasi Congressman Puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Kimer Olaso, if I'm not Yun. mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi? Ayan. Kasi factual naman yan eh. Yes. Okay, so guys, sabihin na natin na noong 2025 budget, sabi niya na wala daw allocables yung mga distrito na yon. Okay? Noong panahon na yon, kalaban na ng Duterte yung Marcos administration. Okay? At sa politika guys, kahit nating tignan mo yung time ni Duterte, kung kalaban mo siya, wala kang budget. Hihigpitan yung budget mo. At ayon yan mismo sa isang congresswoman, I think trans siya. Natakot daw siya kasi baka hindi siya bigyan ng budget. And sabi niya siya mismo nagsabi noon. Okay, na tinatakot siya na baka hindi siya bigyan ng budget at maapektuhan ang kanyang distrito. So let's just say, sabihin na natin na kasi magkalaban na sila. Think about it, naging kalaban sila after hindi pa siguro 1 year. Meron ng lumabas yung tambalos-los ni Sara Duterte kasi hindi pinagbigyan yung hiling nila na bigyan ng malaking pwesto si GMA. I think that was around 2023. Okay? So magkalaban na sila nung panahon na 'yon at syempre sa politika magkalaban hindi binibigyan ng budget. Okay? All right. Now, ano ang sinabi ko kanina na kaipokritohan, fake news na walang insertion. Kasi ang target ng mga Duterte at itong si Leandro Leviste ay mag-focus doon sa 2025 insertions or let's just say ang budget kasi daw pinaka-corrupt or corrupt. Okay? But guys, think about it. Kung naging corrupt ang budget ng 2025, ano kaya yung mga budgets from 24, 25, 24, 23, 22, okay? Bago mag-end yung termino ni Duterte, tapos noong 22, 21, 20, hanggang sa 2016. So tingin nyo ba, yung budget ng Duterte administration hindi corrupt? Hindi siya malinis. Malinis siya. So tingin niyo ba malinis 'yon? Ang dami nung dami nung kabalbala na nangyari tong panahon na 'yon. At hindi yan pinag-uusapan ngayon kasi yung focus ng mga Duterte at ni Leandro ay itong 2025. 'Di ba? Now, here comes bilyonaryo at natagpuan nila na merong insertions itong mga Duterte sa DPWH leaks. Napakita ko na to dati at natatandaan ko, hindi ko lang siya siguro na-explain ng mas mabuti.
Okay, so ipapakita ko sa inyo news galing mismo sa bilyonaryo. Okay, guys? At dito mo makikita na noong 2020, meron silang requested wish list. Okay, ika nga. Okay. So ito, panoorin natin from Bilyonaryo News Channel. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Okay, so 2020, hindi pa to Vice President si Sara Duterte pero meron siyang wish list. Okay? At think about it, kung ano kaya nung nangyari nung bago itong 2020? Meron kaya silang mga wish list? Meron sila kayang mga insertions din? 'Di ba? Oh, sige. Let's watch the rest. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at inappropriate. Okay, so that means, guys, hindi po ordinary na dapat yung isang politiko mag-request ng line item sa DPWH budget. Ang pwede lang mag-request niyan mismo ang DPWH officials. Pero nakita yung pangalan ng mga Duterte, especially si Sara Duterte. Okay? At hindi bawal po na mag-request ang isang politiko. Kasi pag nag-request ang isang politiko, ay mababahiran niya ng korupsyon. Kita mo nang nangyari? Continue. Intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP. Ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Dahil bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. Yuse Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform that they want to include in the DPWH budget. Okay. So, pakinggan nyo yung allocations na sinasabi ni Bernardo. Okay. So, that means nag-a-advance siya si Cabral para sa allocations or allocables. Diba? At sinasabi yan ni Leandro Levisne na walang allocables yung mga Duterte 2025. But think about it. Bago mangyari itong 2025, sa tingin nyo, meron o wala? Kayo lang makakasagot. I'm sure alam niyo yung sagot. Continue natin. Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara Z. Duterte / RD Alan Borromeo, Region 11. Road projects ang lahat ng mga line item. 15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. Bukod kay VP Sara, nakita rin namin ang pangalan ng kapatid nito na si Davao City Representative Paulo Duterte. 16 line items din ang umano'y requested ng kongresista na abot ang halaga sa mahigit 764 million pesos. 14 ang kumpirmadong lumusot sa GAA. Ang 3 million pesos rehabilitation ng isang multipurpose building sa Davao City, nakita naming may kaparehong budget sa 2020 GAA, pero completion na ang nakalagay rito at hindi rehabilitation. Ang isang 149 million peso road project naman sa Davao City, tila nahati sa dalawa pero napunta pa rin sa iisang kontraktor. Lahat ng proyekto matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin ang nakalista kung saan ang nakalagay na proponent ay si Harry Roque. Meron din. Pero hindi siya hindi siya politiko At bawal na bawal sa isang spokesperson ng palasyo na merong insertions or line item na ganito. Si former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. 2 ang tumagos sa GAA worth 2 million pesos each.
Ang 4 na requested items ay matatagpuan sa Ifugao, Batangas, Cavite at Laguna. Sinisika pa namin kunin ang panig ng mga Hanggang Duterte. ngayon, wala pa silang any answer sa question na ito. So, tanungin sana ng mga Duterte loyalists or supporters sa mga DDS. Tanungin nyo naman yung mga puon nyo, si Sara Duterte Sipulong, na ano po yung inyong mga wish list or allocables or insertions sa DPWH noong 2020. Sana tanungin nila para at least maliwanagan sila. At sana, sumagot naman si Sara, si Pulong, si Harry Roque. Kasi napag-aalaman na mga hipokrito kayo kasi tinatawag nung yung 2025 na budget na corrupt at nilulustay ng pera ng bayan. Nung panahon nyo, ganun din yung ginagawa nyo. Diba? O, yan. So, hindi lang ganong malaking halaga ang nakuha ni Sara Duterte o doon sa allocables na mention dito sa DPWH leaks. Okay? So guys, ipapakita ko another tab at dito na umaabot sa 2.697 billion confidential funds noong 2016 to 2022 ng Mayor si Sara Duterte. Reported to ng COA. Ito ang breakdown. Yan, kita nyo yung amount. Okay? At mind you, ang isang mayor po, hindi pwede makakuha, supposed to be, ng confidential funds. Bakit? Kasi po, ang confidential funds ay ginagawa lang mga tamang ahensya ng gobyerno, such as intelligence group, let's just say, yung PNP, yung Philippine Army, meron pang isang agency ng intelligence eh. Pero yung mga mayors, bawal na bawal. Kasi they're just a government public office, more on local governance. Pero dapat wala silang ganito. Diba? So, I mean, kung gagamitin mong simpleng logic, paano magkakaroon ng confidential funds ang isang mayor? Dapat ginagamit lang yan ng mga ahensya ng parehas ng PNP, di ba? Kasi meron din silang intelligence gathering. So, yung mga confidential funds, mga ganyan na budget, hindi pa yan sinasagot ng mga Duterte. So, sana ho, yung mga DDS, tanungin nyo naman, kitang-kita nyo kung gaano kayaman ng mga Duterte, hindi po nanggaling yung yaman nila sa sipag at pagod. Ito ay nanggaling mismo sa kaban ng bayan. At kaya nga, ang pinaka-grabing negosyo, kung gusto mong may yumaman, ayon mismo sa anak ni Marcos, na si Sandro. Kung gusto mo may yumaman, sabi ng lolo niya na si Ferdinand Marcos, maging politiko ka. Di ba? Kitang-kita mo. Halos lahat ng mga politiko ang yayayaman. Kaya saan nila nakuha yung mga pera na yan? Tanungin nyo nga. Ba? So, wala tayong puon dito. Hindi ako nagtatrabaho kahit kanino, kahit sa government, sa mga kasi may nagsasabi na supporter ako ng Bangag administration. Hello, hindi ko nga binoto yung si Marcos eh. So lahat dito tinitira natin. Kaya when it comes to our videos, dito neutral tayo. Kahit sino pwede nating tamaan. At sana ganun din yung mga tao. Hindi nyo kailangan maging isang sunod-sunuran sa mga politiko nyong idol. Okay? Sila yung mga trabahador nating mga ordinaryong Pilipino. Kasi yung kanilang kinukuhang sweldo ay galing mismo sa atin. Okay? Yan ang tandaan nyo.
Okay, so guys, kung meron kayong comment, suggestion sa ating video, comment po sa ating comment section. And if nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po. And I'll see you sa susunod na video.